makakauwi? Hindi na, Rona. Ngayong gabi na ang alis namin. Hindi mo ba talaga pwedeng sabihin sa akin kung saan ka ipapadala? Mas magiging ligtas kung hindi mo alam. Frederick, gano'n na naman to katagal. Hindi ko masasabi. Wala akong pwedeng ibigay na detalye. Hanggang kailan ba tayo ganito? Rona, nang magpakasal ka sa akin, sinabi ko na sa iyo ang nature ng trabaho ko. At tinanggap mo ko kung ano ako. Oo, tama ka. Pero hindi pa rin ako masanay. Ipagdasal mo na lang ako. Palagi kitang ipinagdarasal. I love you. Mahal, wag mo namang sabihin niya na parang ito na ang huli nating pag-uusap. Babalik ako. Uuwi ako, Rona. Uuwi ako sa iyo. Frederick, ramdam ko kung gaano kadelikado ang gagawin mo ngayon. Basta pangako. Uuwi ako sa iyo. Umuwi ka. Bumalik ka, Frederick. Tuparin mo ang pangako mo. Uuwi ka sa akin. Hindi na naman uuwi ang asawa mo. Ay, may bagong assignment, Nay. Saan? Alam niyo namang hindi niya pwedeng sabihin sa akin eh. At naniwala ka naman. Anong malay mo kung may inuuwian ng iba yang si Frederick? Nay, bago kami ikinasal, sinabi na niya sa akin ang trabaho niya. Kung gaano ito kadelikado at kung paano sila mismo kung minsan hindi alam ang eksaktong misyon nila. Kapag nasa location, doon na lang naipapaliwanag sa kanila. Ay naku, Rona. Huwag kang basta maniwala. Baka pinaiikot ka lang ni Frederick. Paano pong pinaiikot? Binibigyan ka ng mga kwentong kutsero. Mga dahilan niya para pansamantalang mawala. Pero ang totoo, may iba siyang inuuwi ang pamilya. Hindi yan gagawin ni Frederick sa akin, Nay. Paano mo nga natitiyak? Basta, alam ko. Baka kaya hindi pa kayo magkaanak. Marami na siyang anak sa iba niyang pamilya. Nay, tama na po. Hindi ganyan si Frederick. Naniniwala ako sa kanya. Ay nako, ikaw na nga ang bahala. Kapag nagkatotoong sinabi ko sa'yo, huwag mo isusumbat sa akin na hindi kita pinalalahanan, ha? Magandang araw, kaibigang Minelma. Magandang araw. Alam ko na. Sasamahan kita sa magiging gabay mo sa misyon. Tayo na. Hindi ka pa rin nagbabago. Parehong puting buhok, palaging nakapusod, at nagtitinda ng gulay ng mga prutas sa gilid ng karsada. Kailangan para hindi ako mapaghinalaan na kontak nyo. Hanggang dito na lang ako sa kanto Diretsuhin mo ang kalyeng ito. Sa dulo, may kubo na walang pinto. Naroon siya, naghihintay. Alam niyang ngayon ka darating. Anong pangalan ng guide? Si Totoy. Siya pa rin. Yung dati mong pinagkatiwalaan. Huwag kang magpahalata sa mga masasalubong mo, ha? Kapag kinausap ka, dapat magsalita ka sa dialect namin. Kapag nagtagalog ka rito, malalagay ka sa alanganin. Okay, naintindihan ko. Dating gawin. Salamat. Mag-ingat ka. Kung may tao ka rito, may mga tao rin ang hinahanap ninyong kalaban. Mas marami siyang tao sa paligid na nagmamanman. Alam ko. Sige, lalakad na ako. May ilang sumisilip mula sa mga kubo nila. Kinikilala ako. Sesenyas ako ng pagsaludo para hindi nila isipin dayuhan ako. Ang mahirap lang ngayon, hindi ako armado. Hindi ako pwedeng magdala ng armas dahil baka makahalata ang mga tauhan ng hinahunting namin na kalaban. Kamusta, Totoy? Sir, pasok. Tagay muna tayo. Alam kong malayang pinanggalingan mo eh. Malayo pero excited akong makita kayong muli. Kamusta na? Ayos lang sir. Eto, mas nag-iingat. Balita kasi dito magtatago yung teroristang hinahanap nyo sir eh. Kaya nga pinuntahan kita. Tama. Pero sir, hindi tayo pwede mag-usap dito na matagal. Buti pa, sumunod kayo sa akin. Kailangan buhatin natin itong tig-isang tiklis ng mga gulay. Dadalhin natin sa bagsakan ng gulay sa palengke. Habang naglalakad sa bukid, doon ko po sasabihin yung nalalaman ko. Di ako na may
sumusubaybay na sa akin. Dahil bagong salta ako rito sa lugar na to. Mabuti na lang marunong na ako sa dialect dito. Kaya naiintindihan ko kapag may nag-uusap sa tabi ko. Pero kailangan ko pa rin talasan ang pakiramdam ko. Mga mamamatay tao ang kalaban at wala silang pakialam kung sino ang masasaktan. Basta wag lang matunto ng pinagkukublihan nila. Pero hindi ako aatras sa misyon. Nakumpirma na ni Totoy na naririto ang teroristang hinahanap namin. Hindi lang niya matukoy kung saan mismo ito nagkukubli. Kaya tiyak na magtatagal pa ako rito. Hindi ako pwedeng bumalik sa headquarters nang walang matibay na ebidensya at specific coordinates ng kanyang location. Rona, hanggang tingin na lang muna ako sa picture mo rito sa cellphone ko. Hindi kita pwedeng i-message o tawagan man lang. Delikado. Bawal habang nasa misyon ako. Mahal kita. Sana makapaghintay ka. Sana manatili kang tapat sa akin. Dahil tapat din ako sa iyo. Pambihira naman yung asawa mo, nasa misyon. Pero hindi na nagpapadala ng perang panggastos. Paano ka mabubuhay nito? Tingnan mo, may kape nga tayo, wala namang asukal. Mas mabuti nang wag mag-asukal, Nay. Isa pa, ganyan talaga kapag nasa misyon si Frederick. Hindi nakakapagpadala ng pera, kaya dito muna ako kumukuha ng panggastos. Saan? Sa kita ng barbecuehan ko. Tayo lang naman ang narito sa bahay eh. Sasapat na ang kita ko rito. Barbecue, siomay at gulaman. Ay naku, Rona. Kung pinili mo yung matandang mayaman na dati nanligaw sa'yo, edi ang sarap ng buhay natin ngayon. Ma, baka yun ang gusto mong buhay. Siguro ikaw ang naging masaya at hindi ako. Ano bang ayaw mo sa matandang yon? May kotse, may mansyon, may negosyo. Kahit siguro araw-araw kang mag-shopping, hindi mo mauubos ang pera niya. Nay naman, kung ano-ano pang sinasabi niyo. Bakit ba hindi siya ang pinili mo? Wala akong feelings para sa kanya, Ma. Anuin ko ang pera kung wala namang pagmamahal? T-A-N-G-A ka kasi. Binibigay na sa'yo ang komportableng buhay. Tinanggihan mo pa. Nay, hindi lang po pera ang mahalaga sa buhay ng tao. O ano pa ba? Yang pera, pwedeng kitain pero ang pagmamahalan at pagtutulungan hindi nabibili. Ay sinong may sabi sa'yo? Kung tinanggap ko ang matandang mayaman na gusto mo para sa akin, para ko na ring binenta ang karangalan ko. Masarap naman ang buhay mo. Nay, tama na nga! Lalabas na ako di sa salang ko tong barbecue na tinitinda ko. Kahit ano pa ang sabihin nyo, hindi ako nagsisisi na nagpakasal ako kay Frederick. Buwisi talaga ang daming lamok. Pasensya na, Nay. Kapag umuulan, dumadami talaga yung lamok dito sa lugar namin. Bakit ba kasi dito kayo tumira? May plano namang lumipat si Frederick. Hindi lang namin maasikaso ngayon kasi nasa misyon nga naman siya. Misyon. Oh, Magsisindi na lang ako ng katol para makatulog na tayo. paano kung makatulugan natin yung katol? Baka masunog pa tong bahay ninyong maliit. Hindi, Nay. Ipapatong ko rito sa platong hindi na ginagamit para dito bumagsak ang abot, hindi maging delikado. Naku, ikaw na nga ang bahala. Kung hindi ka pwedeng tawagan o i-text man lang ni Frederick, baka kung ikaw mag-message, baka po pwede. Mag-message ka, sabihin mo kailangan natin ng pera. Hindi rin pwede. Bawal. Kailangan maghintay lang ako. Ano ba kasing klaseng trabaho yan? Masyadong masikreto. Pati ikaw na asawa niya, hindi pwedeng malaman kung nasan siya o kung anong misyon niya. Ganun daw po talaga eh. Nay, ipinaliwanag ko na to sa'yo. Sana wag na tayong paulit-ulit. Kasi nga, nangihinayang ako sa dapat na naging maganda ang buhay mo kung ang pinili mo lang ay... Si Frederick na po ang pinili ko. Mabait at responsable ang asawa ko, Nay. Naniniwala kong darating ang araw na aasenso rin kami. Naku, pesting mga lamok to. Magsisindi na po ako ng katol, ha? Huwag na po kayong magalit. Pag nagsimula na tong umusok, matetepok na yung mga lamok na yan. Eto, sir. Ano po? Yan ang updated na mapa ng lugar na ito. Ayan. Okay.
Buti nakakuha ka ng mapa. Opo. Sa pagmamanman ko, sir, nandito sila sa liblib na bahagi ng bundok. May 2 ilog dyan na tatawirin bago makarating. Gaano katagal ang lalakarin? Tansya ko mga 1 oras, Sir Frederick. Na-survey mo na kung may mga nagbabantay sa paligid? Hindi pa, sir. Pero pwede ako magutos. Gusto nyo? Wag. Delikado at this point. Baka may mga pakawala na silang espiya na minamanmanan din ako. Tandaan mo, bagong salta ako dito. At kahit nakakapagsalita ako ng dialect dito, tiyak na may mag-iimbestiga kung bakit ako narito. Oo, sir. Alam nyo, may nagtatanong na nga sa akin eh. Paanong nagtatanong? Sabi, bakit daw lagi kitang kasama? Sino ka raw at anong pakay mo rito? Anong sinabi mo? Sir, tulad ng dati. Lagi ko sagot, kamag-anak kita na galing sa Zamboanga at nagbabakasyon lang dito para kapag bigla ka nawala at bumalik ka uli, alam na nilang kamag-anak kita. Sana naniniwala sila para wala tayong maging problema. Maniniwala yun, sir. Kasi para ka ng taga rito kapag nagsalita ka eh. Hindi sila magdududa sa'yo. Sana nga, Totoy. Sige, planuhin natin ang pagpunta sa kuta ng malaman. Sige, sir, sige. Ano pong gusto mo malaman doon? Kung gaano karami ang nagpoprotekta sa teroristang hinahanap namin. At kung talagang narito siya, ano ang pinaplano niyang gawin? Sige, sir. Pero bilang proteksyon, sa pagkakataong ito, kailangan maging armado tayo. Ilalagay natin sa bayong na dadali natin. At kung wari, mangangahoy tayo sa gubat. Rona, tinatanong ng ilang suki dito sa barbecue natin kung magtitinda ka sa Biyernes Santo. Mangingilin tayo, Nay. Bawal ang karne. Pero sa umaga magtitinda ako ng tasty bread. Hahanguin ko sa bakery. Papatungan ko na lang ng konti ang presyo. Pag naubos na, saka na tayo magsimba. Sa linggo na lang ulit tayo magtitinda. Oh, ayan, narinig nyo ha? Hindi kami magtitinda sa Sabado. Pero bukas, tasty bread ang ititinda namin. Sa umaga lang. Hapon ng Biyernes Santo, sarado na tong pwesto namin. Magsisimba na lang kami, tapos linggo na magbubukas ulit. Pinapailan pala yung Naiintindihan nyo, ha? natin na bukas. No? Kailangan pala. Sumay na tayo. Sabagay, Biyernes Santo. Pwede na. O siya, sige. Ano na ang nakikita mo, Totoy? May mga bantay, sir. May makeshift na tore. Itinayo nila sa tabi ng pinakamataas na puno. Oo nga. At sa tingin ko, nagmamanman sila kung may dayuhan sa paligid ng kubo. Sir, subukan natin lumapit habang maliwanag pa. Huwag na, Totoy. Delikado. Alalahanin mo, terorista ang hinahanap ko. Bomb expert. Baka may nakatanim na mina sa paligid. Ganun ba, sir? Napakadelikado pala ng misyon niyo. Kaya nga sa iyo lang ako nagtiwala. Kasi wala akong backup sa misyon ko. Pag sigurado na ako sa location ng dayuhang terorista, saka ako magsasabi sa direct superior ko. Saka sila magpapadala ng puwersa rito. Iba talaga yung misyon niyo dito, sir. Sa amin kasi ang tawag sa misyon ko, kunso eh. Kunso? Oo, Ano yun? konsumisyon. Pero sir, ano bang gusto niyo? Maghintay lang po ba tayo rito? Titingnan ko ang galawan nila. Kung ilang beses nagpapalit ng bantay at kung anong oras ang nababakante yung tore. Doon tayo gagalaw para makalapit sa kubo. Sige, sir. Pero paano yung mga mina? Hinala ko lang yun. Pero mabuti na rin mag-ingat kaysa mapahamak tayo. Hindi ko isusugal ang buhay mo. Nangako ako sa iyong magiging ligtas ka sa pagtulong sa akin. Hindi kita ipapahamak. Salamat, sir. Oh, dinalhan ko kayo ng pagkain. Dito na rin kayo magpapalipas ng gabi. Salamat. Hindi kami pwedeng magsiga o magsindi ng kahoy. Makikita mula sa malayo ang liwanag na lilikhain nito. Mabuti nakarating ka rito bago dumilim. Pinagsikapan kong walang makasunod sa akin eh. Sa gubat ako dumaan. Kabisado mo pa rin ang gubat, ha? Kabisado ko ang lugar na ito. Ayos. May alam ka bang ibang daan para makalapit ako sa kuta ng mga rebelde? Kailangan ko makunan ng larawan yung hinahanap kong dayuhan.
Sir, masyadong delikado ang gusto mong gawin. Problema ko na yun. Ang tanong ko, kaya mo bang ituro sa akin ang daan para makalapit ako sa kuta? Oo, sir. Sir. Hindi ka namin pwedeng samahan doon, sir. Talagang hindi ko kayo isasama. Ang kailangan ko lang ngayon, direksyon kung paano makakarating doon. Sir, kailangan ba talaga? Baka mapahama kayo, sir. Ako na lang ang lalapit. Tama. Nagpapakamatay ka? Hindi, sir. May kakilala ako sa mga rebelde. Hindi sila maghihinala sa akin. Sa akin sila bumibili ng supply ng pagkain nila. Kailan ka huling pumasok sa kuta nila? 2 linggo na ang nakaraan. Sigurado kang hindi sila maghihinala? Hindi, sir. Paano mo makukunan ng larawan? Yun ang hindi ko maipapangako, sir. Pero kung may larawan ka nung hinahanap mo, titignan ko at kapag nakita ko siya sa kuta, kukumpirmahin ko sa'yo kung nandun siya pagbalik ko rito sa pinagkukublihan nyo. Kamusta na kaya si Minelma? Kailangan natin maghintay. Ay, nako. Matagal nyo na kaming contact dito, sir. Pag may mission kayo, kami palagi ang pinupunta ninyo. Kapag may nangyari kay Minelma, parang hindi ko na kaya makipag-partner pa sa iba. Mahirap magtiwala sa iba, sir. Tinatakot nila yung mga taga rito eh. Kaya kami lang ni Minelma ang may lakas na loob pumunta sa panig ng... sa tulad yung alagad ng batas. Shh! Magkomplikado, Toy. May paparating. Baka kakampi to ng mga nasa kuta. Mari nga, sir. Armado sila, oh. Ayun na. Kailangan makabalik tayo sa kuta. Sige, hanapin niyo ni Ino. Hanapin niyo. Sige po. Sige. Mga rebelde nga, Totoy. Hindi pa tayo pwedeng lumabas dito sa pinagkukublihan natin. Baka bumalik sila. Huwag na muna tayo mag-usap. Baka may iba pa silang kasama at dito rin tumaan. Sige, sir. Mabuti na lang at mura na ulit ang gulay. Makakatipid tayo ng pamamalengke. Opo, Nay. Kalahating taon na. Nawala kang komunikasyon sa asawa mo. Baka maiba nang iniuwian yun. Nay naman. Ang sabihin mo, baka hindi na yun uuwi rito. Ayan na naman kayo eh. Isipin mo, saan niya dinadala ang sahod niya? Bakit hindi man lang nagpapadala ng pera sa'yo? Ni ha, ni ho, wala. Baka naman pwede ka magtanong sa headquarters nila kung buhay pa ba ang mister mo. Ay, hindi ko po pwedeng gawin yan, Nay. Confidential ang mission niya. Confidential. Baka kasabot pa niya ang commander niya. Nay, kailan ka ba maniniwala sa trabaho ni Frederick? Bahagi siya ng Special Force. Dumaan sila ng matinding training bago siya napasama sa grupo na yon. Hindi siya ordinaryong polis. Kaya pakiusap lang, magtiwala ka naman sa asawa ko. Isang official mission ang pinuntahan niya. At ang maitutulong natin sa kanya ay ipagdasal siya. Hindi duda, hindi bintang, kundi dasal na maging ligtas siya. Special Force? Special Action Force, Nay. Iba ang training nila, mas mahirap. Para gawin silang expert sa maraming aspeto. Hindi ko alam. Ayoko sanang sabihin sa inyo, pero sobra na ang panghahamak ninyo sa asawa ko. Pero mas delikado ngayon ang buhay niya. Hindi na nga mayaman ang pinili mo. Delikado pa ang trabaho. Nay naman! Ano ba bang magagawa ko? Mag-asawa na kayo. Kaya nga po ang pakiusap ko sa inyo, ipagdasal na lang natin si Frederick na maging ligtas siya sa misyon at makabalik dito ng buhay. Naku, Rona. Ilang buwan na lang Pasko na. Kailan pa kayo uuwi ang asawa mo? Sana bago magpasko. Sana tumawag man lang siya para alam mo kung nasan siya at kung buhay pa siya. Ilang araw din tayo walang ligo, sir. May malapit na ilog, Totoy. Pwede tayong maligo pagkatapos natin kumain. Sabay tayo, sir. Ako na lang muna, sir. Mauna. Kumain ka muna. Sige lang. Sir, Ay, uy. Si Basta Minelma. Minelma. kumpirmado, sir. Nakita ko sa kampo ng mga rebelde yung hinahanap ninyo. Yun. Ganon. Ayos. Tama ang intel. Narito siya sa Pilipinas. Pero kailangan ko ng ebidensya. Picture? Paano? Teka, may naaalala ko.
habang nag-uusap kami ng tagapagluto nila, nakita ko yung ibang bantay. Nakipag-selfie sila sa taong hinahanap ninyo, sir. Pumayag siyang makipag-selfie sa kanila. Oo, sir. Ipopost kaya nila yun? Pwede kong i-check sa group chat namin. Minsan nagsishare sila ng picture doon. Ba, may group chat ha? Bakit? Eh, para magyabang, ganun ba? Pero hindi ba delikado yun? Alam niyang wanted siya eh. Di ba? Hindi pwede yung ganun. Human nature, Totoy. Minsan kahit gaano kaingat ang isang nagtatago, nagkakaroon siya ng maling desisyon. Sabagay. At siya ng mali niyang ginawa. Ang kailangan ko ngayon ay makita kung saan ipopost ng mga nakipag-selfie sa kanya ang kinunan nilang picture. Tama. Teka, sir. Ito na. Na-open ko na ang Ayun. group chat. Ayos, ayos. Teka muna. Bakit kasali ka sa GC nila? Sir, kasi supplier nga nila ako. Sa pagkain nila, sigarilyo, alak. Minsan, ako rin ang tinatanong nila kung may kilala akong pwedeng magpasok ng dagdag na armas. Ayun. Malaki ang tiwala nila sa'yo. Malaki rin ang panganib, sir, kapag na-discovering espiya siya. Na espiya kaming dalawa. Kaya hindi ako nag-asawa, sir. Ayokong malagay sila sa panganib kung ako ay... Ano, tama. Protektahan kita, Minelma. Ay, salamat, sir. Sir, eto nga. Dito nila pinost sa group chat. Ayun. Ayan ang picture. May petsa pa, oh. Oo nga, oo. Yan, oh. Siya nga. Siya nga ang hinahanap namin. Kalahin mo. I-forward mo sa akin. Ipapadala ko agad sa superior officer ko. Yes, sir. Pagkatapos nito, labas na kayong dalawa sa misyon. Kami na ang bahala. Pero sir, Bumalik Sir. na kayo sa normal niyong buhay. Ako na ang bahalang magbigay ng pabuya sa inyo pagkatapos ng misyon na to. Sir, mag-iingat kayo, ha. Magpapasko pa naman. Kayo rin. Salamat sa ginawa ninyong tulong sa akin. tama. Pagkatapos ng Pasko, malapit na rin magbagong taon. Kaya kapag may mission ka ulit dito sa lugar namin, tumawag ka lang, sir, ha? Kontakin mo lang kami, sir. Hanggat buhay kami ni Totoy, tutulong kami sa iyo. Tama. Happy New Year na lang, sir. Yes, sir. Naghihintay na lang ako ng instructions. Hindi pa ako pwedeng bumalik sa Manila. Yes, sir. Dito na ako magpapasko. Hihintayin ko ang pagdating nila. Sa Zamboanga sila dadaong. Yes, sir. Sasalubungin ko sila. Alam ko na, sir. Humiwalay na ako sa mga kontak ko, sir. Hindi na nila alam ang susunod kong magiging galaw. Sige po, sir. May ilang minuto pa ako para tawagan si Rona. Alam kong nag-aalala na siya. At ngayong maghihintay na lang ako sa pagdating ng mga kasama kong lulusob sa pinagtataguan ng wanted na terorista. Ipapaalam ko na kay Rona na makakauwi na ako. Si Frederick, tumatawag. Hello? Rona, mahal. Kumusta ka na? Nasaan ka? Alam mong hindi ko pwedeng sagutin yan. Ano, mahal? Uuwi ka na ba? Miss na kita. Sa New Year, uuwi ako. New Year? Pangako yan. Pangako ko yan. Kumusta ka na? Hindi tayo pwedeng mag-usap ng matagal. Gusto ko lang marinig ang boses mo. I love you. I love you. Sige na, mahal. Merry Christmas, mahal. Merry Christmas. Mag-iingat ka palagi. Frederick? Hello? Fred? Hello? Ibinaba na niya. Ang dami ko pang gustong itanong, pero nangako siyang uuwi siya ng New Year. Rona, may kausap ka ba? Wala, inay. Para kasing narinig kong nagsalita ka. Excited ka pa. Yung pusa kasi sinaway ko lang. Ayan, at lumipat na nga ng higaan. Hindi. Mula sa labas parang ang dinig ko, si Frederick ang kausap mo. Nay, nagpa-practice lang ako ng sasabihin kung sakaling tawagan niya ako. Hay nako, Rona. Baka kapag nagtagal pa si Frederick sa misyon niya, sa kung saang lupalop man yun. Natatakot akong baka isang araw kausapin mo na ang sarili mo. Heto na ang tropa.
Natatanaw ko na silang pababa sa rubber boats na sinakyan nila para dito dumaong sa isla. Lalapitan ko na sila. Ibibigay ko ang instruction kung paano kami bibiyahe papunta doon sa kuta ng mga rebelde ng terorista. Frederick, pasukin niyo na. Nakasuporta ng mga kasama natin, ha? Yes, sir. Mag-iingat kayo mga kasama. Open field. Wala tayong pagkukublihan. Sige, sige. Tama, ha? Ingat kayo, ha? Madilim ang gabi. Pero hindi kami pwedeng mag-ingay. Baka magising ang mga bantay ng huhulihin naming terorista. Hinto! Dumabang lahat! Sinong nagpapaputok? Saan galing? Ibig sabihin, may nakabantay sa tori nila. Wala munang gagalaw. Yes, sir. Kailangan matiyak natin kung nasaan ang sniper. Opo. Totoy, si Minelma ito. Minelma, ano balita? May nakita akong mga naka-uniform na tropa. Oh. Mga kasama siguro ni Sir Frederick. Naku, hindi tayo pwedeng makialam. Tapos na yung role natin sa mission ni Sir, eh. Kinakabahan ako, Totoy. Bukod sa rebeldeng kumukupkup sa wanted na terorista, malapit din doon ang kuta ng iba pang grupo ng mga rebelde rin. Teka, ano ibig mo sabihin? Tulungan natin si Sir Frederick. Ano? Nababalaw ka na ba? Official operation na yun. Mas delikado kung tayo bilang civilian, bigla na lang makikita doon. Anytime pwede tayo mapahamak, Minelma. Hindi pwede. You are under arrest! You're coming with us! Sige na. Iposes nyo na. Kailangan dalhin natin siya. Napapalaban yung mga kasama natin. Marami sumusugod na rebelde. Mga kasama, Oh, dalhin nyo na ang wanted na yan. sige. Hindi! Natamaan siya ng ligaw na bala. Sir, Oh, mahina na ang pulso niya. Sa dibdib ang tama niya. Anong gagawin natin? Napa! Patuloy ang putukan! Huwag niyo bibitawan ng wanted, ha? Kahit dugo na yan! Kailangan maisama natin siya! Patayin man o buhay! Minelma, tuloy-tuloy ang palitan ng putok, ha? Malayo sa atin, pero siguradong sa kuta ng mga rebelde yun. Oo nga. Ibig sabihin nandun ang tropa ni Sir Frederick. Sumugod na sila. Pero walang patlang ang palitan ng putok. Oo, mauubos sila niyan. Pugad ng mga rebelde yung lugar na yun, eh. At kapag napag-aralan nila kung saan nagtatago ang mga kasama ni Sir Frederick, pwede silang mamatay lahat. Kung sana may maitutulong tayo. Hindi ko na nilang gagawin, Minelma. Wala tayong magagawa kundi hintayin mag-umaga at tumigil ang palitan ng putok. Sir, patay na ang terorista. Ha? Wala na siyang pulso. Pero kailangan natin ng ebidensya na napatay siya, na nahuli natin siya. Alam ko na, sir, ang gagawin ko. Malapit na lumiwanag. Kailangan makalayo tayo sa lugar na to. Kung hindi, mapapatay tayo lahat ng mga rebelde. Parang hindi sila nauubos, eh. Marami na sa tropa natin na may tama. Maraming snipers, sir. Hindi tayo pwedeng umalis sa pinagkukumblihan natin ngayon. Pero kailangan makalis tayo rito, Frederick. Kailangan makompleto natin ang misyon. Tumahimik na. Tapos na ang putukan. Oo nga, pero ang inaalala ko, Minelma, baka tapos na rin ang buong tropa ni Sir Frederick. Nako, pwede na siguro tayong lumapit sa lugar na yun, ano? Delikado, hindi tayo basta-basta makakalapit. Pag hihinalaan ka ng mga rebelde kapag nakita ka nila, mawawala ang tiwala nila sa'yo. Sige, hintayin na lang nating dumami ang nag-uusyoso. Saka tayo makihalubilo sa mga tao. Ano bang ginagawa mo riyan, Rona? Ha? Nanonood sa mga kapitbahay, Nay. Nagsisindi na sila ng mga lusis kahit bukas pa ang New Year. Maraming perang susunugin ng ibang tao. Hindi sila nangihinayang na pagkakamahal ng paputok at mga lusis. Nay, pera naman nila yon.
At masaya naman sila na may sisindihin sila sa New Year. Hayaan na natin sila. Pero delikado pa rin. Tabi-tabi ang mga bahay sa lugar na to. Delikado kung lumipad sa ibang bubong ang kwitis. Wala na sigurong magsisindi ng kwitis. Dapat lang. Dapat mag-ingat ang lahat dahil kabi-kabila ang sunog na nangyayari. Minerva, may paparating na bagong tropa, oh. 2 truck. Oo nga, Totoy. Pero sana, abutan pa nilang buhay ang mga kasama nila. Sumunod tayo. Tara. Maghintay na lang tayo ng balita, Totoy. Official operation pa rin sila. Delikatong makita ang mukha natin sa lugar ng labanan. Hanggat maaari, ayaw ni Sir Frederick na mahalata ang koneksyon natin sa kanya. Rona, para sa bayang niluluto mo. 2 lang naman tayong narito sa bahay. Uuwi si Frederick, Nay. Nangako siya. Uuwi? Eh paano kung hindi siya dumating? Nay, nangako siya. Dito siya magbabagong taon. Ang anak ko, 1 taon siyang nawala. Hindi rin umuwi nitong Pasko. Umaasa ka ba talaga magpapakita pa ang asawa mo? Oo naman, Nay. Hindi ko alam kung paano ka nakakatagal sa ganitong klase ng buhay. May asawa ka pero mas matagal siyang nasa misyon kaysa nakakasama mo. Mahal ko si Frederick. Yun ang nagpatatag sa akin, Nay. Kaya tatapusin ko ang pagluluto para sa medianoche natin. Tutulungan na kita. Total, mas delikadong lumabas ngayon. Baka tamaan ako ng mga paputok. Nagkakatuwaan na nga mga bata sa labas. Nay, 6 na oras na lang. New Year na. Sir, nakasakay na tayo sa truck. Dumating na ang bagong puwersa. Sila na ang bahala. Hindi na yata akong tatagal, Frederick. Nakalabas na tayo sa kutan ng kalaban, sir. Dadalhin ka namin sa provincial hospital para magamot ang tama mo. Ang tropa natin, kumusta? Maraming namatay, sir. Yung mga sugatan, naisakay na nila sa kabilang truck. Frederick, kumpletuhin mo ang misyon, ha? Yes, sir. Hawak ko ng ebidensya. Pinutol ko ang isang daliri ng terorista. Mula rito, makakakuha na sila ng DNA sample at fingerprint match. Maaari na nitong ikumpara sa file records niya. Dito mako-confirm na tagumpay ang assignment natin, sir. Gawin mo, Frederick. Para hindi masayang ang mga buhay na nalaga sa tropa natin. Maliwanag Yes, sir. ka? Sige. Pagkahatid sa inyo sa ospital, diretso na ako sa headquarters ng Maynila. Okay. Mag-iingat ka, Frederick. Mag-iingat ka. Uy, tumatawag si Sir Frederick. Hello, sir? Totoy, pabalik na ako sa Maynila. Sir, kumusta? Dinig namin yung palitan ng putok kagabi, ah. Maraming namatay sa tropa namin. Huh? Naroon na ang iba naming kasamahan para kunin ang bangkay nila. Ang mga sugatan, dadali na sa provincial hospital. Pero, sir, yung mission nyo, nakuha nyo ba yung wanted na tao? Hindi, Totoy. Natamaan siya ng baril sa palitan ng putok. Namatay siya. Hala, paano ang mission nyo, sir? May napadala na rin ako ebidensya. Paalis na ang eroplano. Mag-iingat kayo ni Minelma. Opo, sir. Babalik pa rin ako. Magkikita pa rin tayo, Totoy. Sige po. Mag-iingat ka, sir. May 4 na oras ako bago ang New Year. Kailangan makauwi ako sa amin. Pero dapat ko munang unahin na mag-report sa headquarters. Lumayo ka na rin sa bintana. Baka mahagisan ka ng paputok, matamaan ka. Sinaway na sila ng mga taga-barangay, Nay. Pinapunta na sila sa plaza. Doon na raw magsisindi ng mga lusis. At yung malalakas na paputok, sa gilid ng ilog sisindihan. Paano mo naman nalaman? Dumaan kasi kanina yung barangay chairman. Sinaway yung mga nagiinuman na huwag magsindi ng paputok. At yung mga bata, pinauwi rin para maging ligtas. Ba't hindi ko narinig? Nanonood ka kasi ng TV, Nay. Isara mo na nga yung bintana, matulog na nga tayo. Hindi mo hihintayin ang pagtunog ng 12 midnight? Bakit pa? Katulad din ito ng karaniwang araw. Bukas pagising natin, bago na ang petsa, January 1.
Pero ganun pa rin ang buhay natin. Nagbago lang ang araw at taon, pero pareho pa rin ang kalagayan natin. Masyado ka namang pessimistic, Nay. Ano yung pessimistic? Wala kang nakikitang maganda sa buhay. Eh masisisi mo ba ako? Matanda na ako. Wala pa rin ako nararanasang ginhawa. Napatapos mo naman po ako ng pag-aaral eh. Pero hindi ka nagtrabaho. Pinili mo magpakasal kay Frederick. Tingnan mo kung ano ka ngayon. Tindera lang ng barbecue. At maraming bumibili sa barbecue ko. Isang araw yayaman tayo sa barbecue. Ay nako, sana nga. Maglalatag na ako ng banig. Inaantok na ako talaga. O sige, maghihintay pa ako, Nay. Ang alas 12 ng gabi. Hindi po. Hihintayin kong tuparin ni Frederick ang pangako niyang uuwi siya ngayong bagong taon. Napakinggan mo ba sa radyo, Minelma? Ang alin, Totoy? Hindi na confidential ang mission ni Sir Frederick. Bakit? Kasi sa dami nang namatay sa nangyaring encounter, nagtatanong na yung media, anong meron at nagkaroon ng encounter? Bakit ang daming nalaga sa panig ng otoridad? Pati pangalan ng opisyal na namumuno sa tropa, inaalam na nila. Yun ang i-interviewin sa nangyari. Kaya malamang malantad pati yung pangalan ni Sir Frederick. Wala tayong magagawa kundi manahimik. Bahagi tayo ng lihim na kontak ni Sir Frederick sa lugar na ito at mananatili tayo sa ganyang posisyon dahil hindi rito natatapos ang kanyang assignment. Tiyak Tama. na muli siyang bibigyan ng delikadong assignment. Oo, totoo. At sana, ano ba ang susunod niyang assignment, muli tayong makatulong na maging mission accomplished si Sir. Pare, anong nangyari? Anong iniwasan mo? May banggaan, sir. Iniwasan ko muntik na tayo. Ipinagadya tayo. Oo nga, sir. Marami na pong lasing eh. Ang daming inuman dahil mag-New Year na eh. Oo, maaaring lasing ang nagmamaneho kaya nabangga. Itatawag ko na rin sa pinakamalapit na presinto para mapuntahan nila at magpadala ng ambulansya. Eleven o'clock na ng gabi. Nasaan ka na, Frederick? Miss na kita. Isang buong taon na hindi kita nakapiling. Hindi ko alam kung anong mission ang pinuntahan mo, pero kailangan magtiwala ako at maniwala. Dahil nang makilala kita, yan na ang propesyon mo. Pero nasan ka na? Nasan ka na ba talaga? Talaga bang makakauwi ka ngayong New Year? Sir, di tayo makakatuloy, sir. May harangan tuloy eh. Undergoing bridge repair. May instruction na gamitin niyo ibang ruta, sir. Pambira. Akit ngayon pa. Oo nga eh. Kalahating kilometro na lang, nasa headquarters na tayo. Tama. Pag umikot tayo, mas malayo pa ang dadaanan natin. Totoo yan, sir. Paano na? Sige, gamitin mo ang Waze. Po? Baka may mahanap na ibang ruta na hindi dadaan sa tulay. Teka, Ha? Bakit, sir? ilawan mo ulit yung signage. Ha? May dagdag na information sa ibaba. Ilawan ko. Sige, sir. Ayan, nakabright na. Ayan. Oh, ayan na. Oh, pwede ang 2 wheels. Opo. Magbubuka ko ng motorsiklo. Aba, Dito muna tayo. Kung hindi ka pwedeng tumawid ng tulay, motorsiklo ang sasakyan ko. Ba? Maghintay tayo ng may mag-accept ng booking ko. Aba. 11:30 na, Frederick. Natatanaw ko sa labas. Nagkakatuwaan na ang kapitbahay. Ang mga bata pinalabas na ulit nila. Ready nang tumalon pagtungtong ng alas 12. Pag nagkaanak kami ni Frederick, ganyan rin ang gagawin namin. Maghihintay ng alas 12 ng hating gabi. Tapos tatalon sila. Masayang sasalubungin ng New Year kasama namin si Frederick. Pero sa klase ng trabaho niya, palaging nasa panganib ang buhay niya eh. Nakakatakot isipin na isang araw, bigla na lang siyang mawala sa akin. Congratulations, sir. Ipapadala na ito sa Interpol para patunayang mission accomplished tayo, sir.
Salamat. Pwede na akong umuwi. Teka sir, pakihintay yung report at statement na dapat niyong pirmahan. Si Mrs. kasi tiyak na naghihintay na. Gusto mo sir tawagan? Okay na sir, may go signal na. Pwede ka na ulit makipag-communicate kay Mrs. Salamat. Oo, tatawagan ko na siya ngayon. Rona, telepono mo, nagre-ring. Oo nga, Nay. Hindi ko narinig agad. Ang ingay ng mga paputok sa labas eh. Eh, sino ba yung tumatawag? Baka customer mo sa barbecue. Ay, naku, pambihira naman. 15 minutos bago mag alas 12, order pa sila ng barbecue. Hindi customer, Nay. Si Frederick. Ay, aba, sagutin mo na agad. Hello? Hello, Frederick? Mahal, on the way na ako. Nandito na ako sa Maynila. Nag-report muna ako sa headquarters. Pero pauwi na ako. Nagluto ako ng pang medianoche natin. Hihintahin kita. I love you. I love you too. Alas 12 na, bagong taon na. On the way na si Frederick, Nay. Pauwi na siya. Ibubukas ko lahat ng bintana para pumasok ang swerte at biyaya. Ang nanay talaga. At bumulong ako ng simpleng dasal kanina, anak. Ano pong pinagdasal ninyo? Na magkasama naman kayo ng matagal ni Frederick sa taong darating. Na para makita kong maging masaya ka. Nanay? Rona, kahit palagi kitang pinagagalitan, mahal kita, anak. Kahit paladaing ako at maraming reklamo sa buhay, ang totoo, gusto ko lang maging masaya ka, anak. At masaya ako, Nay. Masaya ako dahil mahal ko ang taong pinakasalan ko. At gusto ko maniwala na mahal ka rin ni Frederick. Mahal niya ako, Nay. Kahit duda ka sa pagmamahal niya, buong paniniwala kong tapat sa akin si Frederick. Mahal! Mahal! Andiyan na si Frederick! Happy New Year, mahal! Frederick! Hindi kita nakilala. May bigote at balbas ka na. Ang haba na ng buhok mo at... Ilang araw ka na bang hindi naligo? Sorry, mahal. Galing ako sa misyon. Diretso akong umuwi rito. Tama si Rona. Ba't ganyan ang itsura mo, anak? Mahabang kwento. Pero ang importante, natupad ko ang pangako ko kay Rona. Umuwi ako ngayong New Year. Salamat, mahal. Halika, pumasok ka na. O sige, maghahain na ako. Masarap ang mga niluto ni Rona. Sinabi ko na sa'yo, uuwi ako. Nangako ako. At kahit anong mangyari, tutupad ako. Frederick, hindi mo alam kung anong takot ang nilabanan ko. 1 taon kang nawala. Pilit akong nagpakatatag. Natakot din ako, Rona. Natakot saan? Natakot akong hindi na kita muling makita. Ganun kadelikado yung assignment mo? Oo, maraming namatay sa tropa namin. At hindi pa ito alam ng pamilya nila. Naku, Diyos ko. Bukas, magre-report ulit ako sa headquarters. Yun ang aasikasuhin namin. Pati na yung mga pagpapagamot sa mga nasugatan. Kailangan maibiyahe sila pabalik dito sa Maynila. Frederick, akala ko tapos na yung misyon. Makakasama na kita? Tutulong ako para maibalik dito sa Maynila ang mga namatay at nasugatan. Pagkatapos, makakasama muna ulit ako ng matagal. Miss na kita, Rona. Salamat sa pangunawa. Salamat sa mga dasal mo. Alam kong yun ang nagligtas sa akin sa matinding panganib. Salamat na kauwi ka ng ligtas. At sana huwag ka na munang bigyan ng mabigat na assignment. Gusto naman kitang makapiling ng mas matagal ngayon. Sana nga, Rona. Yan din ang dasal ko. Dahil sa loob ng 1 taon, nawalay ako sa'yo. Miss na kitang talaga. Happy New Year, mahal! Bagong taon, bagong simula. Alam kong palagi kitang maipagmamalaki. Happy New Year. At ngayong nakumpleto ko na ang misyon ko, maaari ko nang aminin sa'yo kung saan ako ipinadala at kung anong kasong hinawakan ko. Huwag ka nang magugulat kapag may naghanap sa aking journalist at humihingi ng interview. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social
media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.